Dalawang sunog sa mismong araw ng mga puso kahapon ang tinutukan ng ating mga youth scoopers. Yan ang malaking sunog sa Bahay Toro sa lungsod ng Quezon at ang nasunod ng mga barong-barong sa Imos sa Cavite. Nakatutok si Josh Villanueva. Bumibisita lang daw si youth scooper Christopher Cadiz sa mga kaanak ng kanyang asawa nang sumiklab ang sunog na ito sa Bahay Toro, Quezon City kagabi. Kitang-kita raw nila ang apoy, pero maswerteng hindi inabot ang sunog ang bahay ng kanyang mga biyanan. Nabahala naman ang pamilya ni youth scooper Brian Abarca dahil isang kalye lang ang layo sa kanila ng sunog. Ubo raw sila ng ubo dahil sa usok at hindi sila makatulog dahil baka kailangan nilang lumikas. Sa tala ng mga bumbero, nasa 2,000 pamilya ang nasunugan. Isang bata ang namatay. Bago ang sunog sa Bahay Toro kagabi, ilang barong-barong na ang naabo sa Imos, Cavite kahapon ng hapon. Apektado ang may 10 pamilya. Ayon kay youth scooper Roel Garcia, 1 oras nagtagal ang sunog. Problema sa kuryente ang hinihinalang sanhi ng sunog. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahahalagang balita. Mag-log on lang sa www.newscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga youth scooper, yun lamang pong mga video at litrato na pagmamayari nyo mismo ang ipadala sa amin. Tandaan ninyo mga kapuso, basta may balita sa lugar ninyo, i-scoop ninyo. Nagpulong ang Ethics Committee ng Kamara kanina at tatalakayin sana nilang posibleng pagpapatalsik kay Congressman Ronald Singson na may kasong droga ngayon sa Hong Kong. Pero hindi po natuloy yun. Sa halip, kaso ng ibang kongresista ang pinagdebatihan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Itinakda ngayong araw ang pagdinig sa kaso ni Congressman Ronald Singson ng House Ethics Committee. Pero mismo ang chairman ng komite, aminadong kahit pa umamin na si Singson sa krimen sa korte sa Hong Kong, hindi biro magiging proseso sa pagpapatalsik dito. Mula sa komite, pagbobotohan ito sa plenaryo at 2/3 o 190 votes ang kailangan para tuluyan siyang ma-expel. Aantayin daw ng komite na matapos ang kaso sa Hong Kong bago sila maglabas ng rekomendasyon sa plenaryo. Singson also belongs to a powerful alliance in the House of Representatives. But I know that the congressmen, whether they're a member of the Northern Alliance or not, are under obligation to defend and protect the integrity and honor of the House of Representatives. May ilang kongresista na gusto na magbitiw na lang si Singson lalo pat umamin na naman ito sa kasong may kinalaman sa droga. Pero ang humigit kumulang 30 miyembro ng Northern Luzon Alliance, suportado pa rin ang kongresista. Of course, we are sympathetic to Ronald. The best policy for the Northern Alliance would be to abstain from voting. And the abstention might affect the actual required vote for expulsion. Hindi natalakay ang ethics case ni Singson kanina dahil naging mainit ang diskusyon sa Ethics Committee ng kaso naman ni Akbayan Representative Walden Bello. Inireklamo si Bello na mga kaalyado ni dating Pangulo at Congresswoman Gloria Arroyo dahil sa privilege speech nito laban kay Arroyo na tinawag nilang unparliamentary. Pero hirit ni Majority Leader Boyet Gonzales, hindi na dapat tinatalakay ng komite ang kaso ni Bello. The member who is called to order shall not be held to answer nor be subject to censure by the House, not only by the committee, by the House, if further debate or other business intervenes. Dahil dito ilang beses nagbusyon na ipadismiss na ang kaso laban kay Bello. Pero kahit miyembro ng mayorya, hindi rin daw kinukonsinti ang maanghang na pananalita laban sa mga kapwa kongresista. We should respect colleagues and not hit each other because we will go wayward in our proceedings if we start hitting each other. There is even honor among thieves, so they say. So, Humili ang komite ng isa pang linggo para pag-aralan ng position paper sa magkabilang panig. Isang pambihirang sitwasyon ang kinakaharap ng komite sa ngayon sa dami ng kasong hawak nila. Maliban kay Bello at Singson, may ethics case laban kay Congressman Eulogio Amang Magsaysay mula sa empleyado ng PAL na umano'y binastos niya. Naririyan pa ang hatol laban kay Congressman Ruben Ecleo Jr. sa kasong katiwalian. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Full support
nag-report si Regine Velasquez Alcacid sa career ng kanyang mister na si Ogie. Pero dismayado raw si Reg dahil hindi na matutuloy ang kanilang honeymoon sa Italy. Makichika kay Lars Santiago. Unang pagsasama sa Valentine concert ni Ogie Alcacid at Regine Velasquez pagkatapos nilang ikasal ang I Valentine You na pinroduce ni Annabel Rama noong Sabado ng gabi. Si Pops Fernandez ang ka-back-to-back ni Ogie at guest lang si Regine pero sobrang naaliw ang mga manonood sa performance ng mag-asawa. Inawit ni Ogie ang theme song ng wedding nila, ang Tayong Dalawa. At pagkatapos ay tinawag na niya si Regine at nagduet sila sa awiting Hanggang Ngayon. Sa isang number, nagpakwela pa sina Regine at Ogie. Inawit ni Regine ang Yesterday at itinranslate naman ito ni Ogie sa Tagalog na bentang-benta naman sa mga tao. Because we used to do that pagka nagtutour kami. So kami si Dolphy at si Panchito. Buong-buo ang suporta ni Regine kay Ogie, hindi lang sa karir kundi maging sa iba pang obligasyon nito, tulad ng pagiging presidente ng OPM at commissioner ng People Power Commission. Kinumpirma ni Regine na siya ang unang singer na nag-commit kay Ogie para mag-perform sa 25th anniversary ng People Power sa February 25. Inamin naman ni Regine na na-disappoint siya dahil hindi na matutuloy ang plano nilang belated honeymoon ni Ogie sa Italy sa April. Nasasad ako kasi yung asawa ko gustong-gusto niya talaga eh. Kasi birthday month ko. And although sa April, si birthday ko kasi tatamaan niya ng Holy Week. We'll go na lang to Australia. Ang ipinagsasayan ni Regine ay ang mainit na pagtanggap ng mga manonood sa bago niyang romance comedy show sa GMA na I Heart You Pare. Alam kong naaliw kayo sa pilot week pero wala pa po yun. Kasi parang introduction pa lang yun. The real story, yung talagang kwela at yung kilig mangyayari pa lang this week. So sana tumutok lang po kayo. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Patrick Garcia ayaw na raw makihati sa custody ng anak nila ni Jeneline Mercado na si Alex Jazz. Tutukan yan mamaya. Susunod, bata sa China, marunong mag-chopsticks at magsipilyo gamit ang paa. Cursor sa computer, pwede nang makontrol sa pamagitan ng mata. At ang mga mangyayari sa pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, inilatag na. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.